sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, alam mo hindi ko na mabilang kung ilan taon na akong nakasubaybay sa mga kwento mo. Simula noong college ako, ikaw na ang kasama ko sa paggawa ng homework sa gabi. Pero ngayon dahil nagtatrabaho na ako at laging on the go, dito na kita laging pinakikinggan sa channel mo. Nadiskubre ko ang channel mo noong isang beses na naghahanap ako ng pampalipas oras habang nasa biyahe, pauwi galing sa trabaho. Simula noon ay automatic na po sa akin na i-play ang mga videos mo bago matulog o kahit naglilinis ng bahay tuwing weekend. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Kyle. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer sa isang kumpanya dito sa Maynila. Masaya naman ang trabaho ko. Malikhain at mapaghamon. Pero kung minsan ay nakakapagod din dahil sa mga deadlines. Pero Papa Dudut, habang nakatitig ako sa monitor ng computer ko at nagde-design ay madalas pa rin bumabalik sa isipan ko ang isang karanasan noong bata pa ako. Isang karanasan na hindi ko kailanman malilimutan kahit na anong pilit kong ibaon sa limot. Gusto ko sanang ibahagi sa iyo at sa lahat ng mga listeners ang kwentong ito. Hindi ito tungkol sa pag-ibig kundi tungkol sa isang gabi na puno ng takot at kababalaghan sa probinsya. Isang gabi na nagpabago sa pananaw ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. Nagsimula ang lahat noong bata pa ako. Tuwing sasapit ang weekend, asahan mo na excited ako. Bakit? Kasi yon ang oras na uuwi kami ni Mama sa probinsya namin sa Laguna. Iba-iba ang pakiramdam ko kapag nandun ako. Pakiramdam ko ay malayo ako sa polusyon at ingay ng Maynila. Gustong gusto ko sa probinsya dahil nandun sina lolo at lola na laging may handang kakanin o prutas para sa akin. Nandun din ang mga pinsan ko na kalaro ko sa Tsinelas Touch, tago-taguan at kung ano-ano pang laro sa bukid. Pakiramdam ko ay malaya ako doon. Noong oras na yon ay nagpagawa ng bagong bahay si Mama sa probinsya. Pangarap niya kasi na magkaroon kami ng sariling matutuluyan doon para hindi na kami nakikitira kina lolo kapag uuwi kami. Dahil hindi pa tapos ang bahay at puro semento at bakal pa lamang ang makikita. Sa isang maliit na kubo muna kami natutulog pansamantala. Ang kubo na yon ay nagsisilbing temporaryong silungan namin habang hinihintay naming matapos ang aming pangarap na bahay. Minsan naman kapag medyo mainit sa kubo o kaya ay gusto namin ng pagbabago ay doon kami natutulog ni Mama sa tindahan ni Lola na nasa tapat lamang ng pinapagawang bahay. Masaya ang buhay ko sa probinsya noon, Papa Dudut. Ang tanging iniisip ko lamang ay kung paanong mananalo sa laro namin ang mga pinsan ko bukas. Walang stress, puro lamang laro at kain. Ang kubo namin ay simple lamang talaga. Gawa ito sa mga katutubong materyales. Ang bubong ay yero na maingay kapag umuulan pero malamig kapag gabi. Meron din itong kisame na gawa sa plywood para hindi masyadong mainit.
Ang pinaka-distinctive na bahagi ng kubo ay ang dingding nito. Wala itong bintana na may bubog o kahoy. Puro kawayan lang na maninipis na pinagko-cross-cross na nagpo-form ng diamond shapes. Sa pamamagitan ng mga siwang na yon ay nakakapasok ang hangin at liwanag mula sa labas. Isang gabi naging espesyal ang aming hapunan. Bumisitang matalik na kaibigan ni Mama si Tita Glo. Kasama ang kanyang 2 anak na medyo kaedad ko rin. Naghapunan kaming lahat sa loob ng kubo at masaya ang kwentuhan at tawanan habang kumakain kami ng inihaw na tilapia at pakbet na niluto ni Lola. Ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng warm na pakiramdam sa aming salo-salo. Pakiramdam ko ay napaka-perfect ng gabing yon. Pagkatapos ng hapunan at mahabang kwentuhan ay nagpasya si Mama na ihatid si Tita Glo at ang kanyang mga anak sa kabilang bayan kung saan sila nakatira. Medyo malayo yon kaya sumama na rin ako sa biyahe. Pagkabalik namin sa kubo malalim na ang gabi. Pagod na kaming lahat at handa na kaming matulog kasama nina Lolo at Lola. Na nauna nang humiga sa kani-kanilang banig, humiga na kami ni Mama sa aming kutsyon at dahan-dahang kaming dinalaw ng antok dahil sa pagod ng biyahe. Nakatulog na ako ng mahimbing, Papa Dudut, pero bigla akong nagising sa madaling araw. Ewan kung bakit. Basta bigla na lamang bumukas ang mga mata ko. Madilim na madilim pa ang paligid sa loob ng kubo, tanging ang mahinang liwanag ng buwan na pumapasok sa mga siwang ng kawayan ang nagbibigay ng kaunting visibility. Ramdam ko na sobrang lakas ng hangin sa labas. Umahampas sa dingding ng kubo at nagpapalagutok ng mga kawayan. Umiyak din ang 2 tuta ni Lolo na nasa labas. Tila natatakot sa kung anuman at naghahanap ng sisilungan. Hindi naman ako natakot nung una. Naisip ko na baka normal lamang ang lakas ng hangin dahil malapit kami sa bukid. Pero nung tumingin ako sa ulunan ko ay doon sa may siwang ng kawayan, doon ay may nakita kong mahabang dila. Kulay abo ito at tila naghahanap ng kung ano sa loob ng kubo. Gulat na gulat ako sa nakita ko. Pero hindi pa rin ako masyadong natatakot noon. Naisip ko na baka may hayop lang sa labas na sumisilip. Naalala ko na may itak na nakalagay sa ulunan ko. Kaya naisipan kong kung kukunin yon para tignan kung ano ang nasa labas at baka sakaling maitaboy ko kung ano man yon. Dahan-dahan kong inunat ang kamay ko para kunin ang itak. Sa kasamaang palad dahil sa kadiliman at sa kaba ko, natamaan ang siko ko ang sahig na kawayan at gumawa ito ng malakas na tunog. Blag! Nang tumingin ako mula kung nasaan ang dila, ay bigla na lamang itong nawala ng walang bakas. Para itong bula na naglaho sa isang iglap. Dahil sa kaba ay nagtalukbong na lamang ako ng kumot at pinilit na matulog muli. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko. Pero bigla ko naramdaman na may parang gumagapang sa legs ko. Simula sa paa, paakyat sa hita at medyo mabigat ito at malamig sa balat. Pakiramdam ko, Papa Dudut, dila pa rin yon ng aswang. Gumagapang sa aking hita at tila nanunukso. Nanginginig na ako sa takot at hindi na mapakalipa sa ilalim ng kumot. Gusto kong sumigaw pero parang walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Ginising ko si Mama sa tabi ko. Mama, gising. May aswang sa loob ng kubo. Pabulong kong sabi habang niyuyug-yug ko siya. Nagising si Mama at tumingin sa akin ng may pagtataka. Anong aswang, Kyle? Nananaginip ka lang yata, sabi niya sa inaantok na boses. Tumingin siya sa paligid ng kubo pero sabi niya ay wala naman siyang nakikita o naririnig na kahit na ano sa paligid.
Pinaypayan na lang ako ni mama habang kumakanta ng isang uyayi para makatulog akong muli. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko pero pabalik-balik pa rin sa akin ang dila na gumagapang sa aking hita. Tuwing pakaramdam ko ay makakatulog na ako ay muli kong mararamdaman ang malamig na gapang na yon. Nagsimula na akong umiyak sa takot. Dahil hindi pa rin nawawala ang takot ko at nakikita ni mama na talagang nanginginig ako. Nagpasa siya na buksan na lamang ang radyo. Ang tunog ng radyo sa kadiliman kahit puro static lang, ang naririnig minsan ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa akin. Nakinig ako sa mahinang tugtugin hanggang sa dahan-dahang nakatulog din ako sa wakas. Pero ang karanasan ng gabing yun ay tumatak na sa aking isipan. Alam ko na hindi yon basta panaginip lang, Papa Dudut. Masyadong totoo ang nararamdaman ko. Kinaumagahan pagkagising ko, agad kong tinignan ang aking binti kung may bakas ng galos. Wala akong nakitang anuman, walang pula o pasa, pero ang takot ay nananatili pa rin sa aking dibdib. Kahit maliwanag na ang sikat ng araw at naririnig ko na ang tawanan ng mga pinsan ko sa labas, hindi ko pa rin makalimutan ang malamig na gapang nung dila sa hita ko noong madaling araw. Mula ng gabing yon sa kubo, naging iba na ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Alam mo yung feeling na kahit na anong gawin mo ay parang may mga mata na nakabantay sa bawat galaw mo. Ganon na ganon ang nararamdaman ko tuwing uuwi kami ni Mama sa probinsya. Nawala na yung dating excitement ko na maglaro sa labas hanggang sa takip silim. Ngayon, kapag nagsimula ng lumubog ang araw, kusang bumibilis ang tibok ng puso ko at gusto ko na lang laging nasa loob ng bahay. Pakiramdam ko ay may naghihintay sa akin sa dilim. Isang weekend bumalik ulit kami ni Mama sa probinsya. Sa pagkakataong ito ay marami kaming dalang mga kahon ng paninda para sa tindahan ni Lola. Dahil marami ring mga bagong dating na grocery items ay kailangang may magbantay sa loob ng tindahan para hindi manakawan o para mabilis na maayos ang mga stocks sa susunod na araw. Nag-decide si Mama na doon na lamang muna kami matulog sa loob ng tindahan. Ang tindahan na ito ay nasa tapat lamang ng pinapatayong bahay namin. Dahil pagod sa biyahe at sa pagbubuhat ng mga paninda, maaga akong dinalaw ng antok. Mga alas 8 pa lamang ng gabi, nakahiga na ako sa aming pansamantalang higaan sa loob ng tindahan. Pero hindi rin nagtagal ang tulog ko. Pagkalipas ng isang oras ay bigla akong nagising. Nakabukas pa ang TV noong oras na yon pero puro static na lamang ang makikita dahil wala na sigurong signal o tapos na ang palabas. Si Mama naman ay mahimbing na ang tulog sa tabi ko. Rinig na rinig ko ang malakas na paghilik niya, yung tipong kahit yugyugin mo ay baka hindi agad magising. Ang pwesto ko sa higaan ay nasa gilid, malapit sa dingding na may mga harang na bakal na grills na hugis square. Habang nakahiga ako at nakatitig sa kisame, bigla akong nakarinig ng isang tunog mula sa labas. Isang sobrang lakas na pagaspas ng pakpak. Flap, flap, flap. Ang tunog ay napakabigat, parang isang malaking kumot na winawagwag sa hangin. Naisip ko kaagad na bakit may aswang na ang aga pa. Alas 9 pa lamang ng gabi pero ramdam ko na ang bigat ng paligid. Mabilis na tumibok ang puso ko sa kaba habang pinakikinggan ang pagaspas. Parang umiikot ito sa paligid ng tindahan. Pagkalipas ng 10 minuto ay tumigil ang pagaspas pero napalitan nito ng isang tunog na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan.
nakarinig ako ng parang isang malaking pusa na tumalon sa bubong ng tindahan namin. Narinig ko yung bigat noong pagbagsak niya sa yero. Ramdam ko na nahihirapan siyang tumapak ng maayos dahil narinig ko ang tunog ng mga kuko na kumikiskis at nadudulas sa yero. Parang may sinusubukan siyang abutin mula sa itaas. At hindi pa doon nagtapos, Papa Dudut. Habang nakikinig ako sa kalusko sa itaas ay nakarinig ako ng patak. Akala ko nung una ay ulan pero nung pakinggan kong mabuti ang tunog ay hindi galing sa ulap. Parang may tumutulong malapot na laway mula sa gilid ng bubong ng tindahan. Paulit-ulit ang tunog ng patak sa yero sa labas at tila may isang gutom na hayop sa itaas na hindi mapigilan ang paglalaway habang inaamoy ang mga tao sa loob. Ang buong cycle ay paulit-ulit na nangyayari. Maririnig ko ang pagaspas ng pakpak pagkatapos ay yung tunog ng pagtalon sa bubong at susundan ang tulo ng laway. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na kayang manatili lang na nakahiga sa loob ng tindahan. Pakiramdam ko ay anumang oras ay mabubutas yung yero at makakapasok kung anuman yung nasa itaas. Niyanig ko si Mama ng malakas. "Mama, gising Mama," ang sabi ko habang pilit kong ginigising ang diwa niya. Noong magising si Mama, agad ko siyang niyayang lumipat. "Mama, matulog na lang tayo sa loob ng bahay ni na Lolo. Kahit na hindi pa tapos yung bahay natin. Ayaw ko na rito sa tindahan. Ayaw kong lumabas ng tindahan na kaming dalawa lang ni Mama dahil alam kong nandyan lang sa itaas yung nilalang na yon. Dahil nakita ni Mama na talagang namumutla na ako at nanginginig ang bawat kalamnan ko." Kinuha niya ang cellphone niya. Tinawagan niya si Lolo para sunduin kami sa tindahan at ihatid hanggang sa loob ng bahay. Mabilis namang nagising si Lolo at sinabing lumabas na raw kami dahil may space pa naman sa malaking kama nila para sa aming mag-ina. Pagbukas ni Mama ng pintuan ng tindahan, nauna siyang lumakad ng kaunti. Ang distansya mula sa tindahan hanggang sa pinto ng bahay ni na Lolo ay mga 20 steps away lang naman. Napakaikli lang noon. Pero para sa akin ang gabing yon ay para itong 1 kilometro sa layo. Umawak ako ng mahigpit sa damit, Papa Dudut, ni Mama habang dahan-dahan kami naglalakad sa dilim. Ewan ko kung anong pumasok sa isipan ko pero napatingin ako sa bubong nang ipinapatayong bahay namin na nasa tapat lamang. At doon nga, Papa Dudut, ay halos himatayin ako sa takot. Nakita ko ang aswang. Napatakbo ako pabalik sa loob ng tindahan habang nagsisisigaw ako ng husto. "Mama, may aswang sa bubong, Mama!" Sigaw ko habang umiiyak na ako sa sobrang takot. Manananggal ang aswang na nakita ko dahil kalahati lang ang katawan nito na nakapatong pa sa bubong. Kitang-kita ko yung hugis niya sa ilalim ng liwanag ng buwan, yung mahabang buhok na nakalaylay at yung malapad na pakpak na nakatiklop ng bahagya. Nagsisigaw ako na may aswang sa bubong pero si Mama ay hindi naniniwala sa akin nung una. Akala niya ay dahil lamang sa sobrang kaba ko kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko. Sinundan ako ni Mama pabalik sa loob ng tindahan para pakalmahin ako. "Kyle, wala namang kahit na nung nandun eh. Guni-guni mo lang yun," sabi niya habang yakap ako. Pero hindi ako magkakamali, Papa Dudut. Masyadong malinaw ang nakita ko para sabihing guni-guni lamang. Hinintay namin si Lolo na lumabas mismo sa bahay at lumapit sa amin sa tindahan. Nung makita ko si Lolo na may hawak na flashlight at isang itak ay doon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas muli. Mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay ni na Lolo at Lola. Doon sa gitna nilang dalawa ay nakahiga ako habang pilit kong kinakalimutan yung nakita ko sa bubong. Nakatulog din ako ng mahimbing ng gabing yon dahil ramdam ko ang proteksyon ni na Lolo at Lola. Pero alam mo, Papa Dudut, kahit maliwanag na ang umaga kinabukasan,
Hindi na nawala sa isipan ko yung imahe noong manananggal na nakadapo sa bubong ng bahay namin. Tuwing titingin ako sa itaas ng bahay, laging bumabalik ang kaba na naramdaman ko noong gabing iyon. Simula ng gabing makita ko yung kalahating katawan sa bubong ay naging routine na ang takot sa buhay ko. Tuwing uuwi kami sa probinsya para bisitahin sina lolo at lola, asahan mo na dadalawin talaga ako noong aswang na yon. Hindi ko maintindihan, Papa Dudut, kung bakit ako ang napiling paglaruan. Ang sabi nila, ang mga aswang daw ay buntis, sanggol o kaya ay may sakit ang hinahanap. Pero ako ay bata lamang ako na mahilig maglaro. Hindi naman ako baby at lalong hindi ako buntis. Pero tila nakatatak na ako sa paningin ng nilalang na yon. Ang mas nakaka-stress pa, Papa Dudut, ay yung pakiramdam na sumusunod siya sa akin kahit saan ako magpunta. Noong bumalik na kami ni Mama sa Maynila para pumasok na ako sa eskwelahan, akala ko ay maiiwan na sa Laguna ang lahat ng kilabot. Pero nagkamali ako at pati sa bahay namin sa Maynila ay nararamdaman ko pa rin na nandun siya. Isipin mo, Papa Dudut, sa gitna ng semento at dami ng tao sa syudad, nahanap pa rin niya ako. Tuwing gabi habang tahimik ang lahat sa loob ng bahay namin sa Maynila, bigla na lamang ako makakarinig ng kakaibang ingay sa likod bahay. Ang aso namin na si Bantay na dati naman ay tahimik ay bigla na lamang tatahol ng tatahol sa madaling araw. Pero ang tahol niya ay hindi yung parang may magnanakaw. Yung tahol niya ay may kasamang ungol na parang takot na takot. Tila may nakikita siyang bagay sa dilim na hindi namin makita. Narinig ko rin na kumalampag ang yero sa bodega namin sa likod. Alam mo yung tunog ng yero kapag may mabigat na tumalon doon? Isipin mo na lamang ang kaba ko, Papa Dudut. Alam kong sinundan ako ng aswang mula sa probinsya hanggang dito sa Maynila. Isang gabi nga habang nag-aaral ako sa kwarto ko para sa exam namin sa science, bigla ako nakarinig ng pamilyar na tunog sa labas ng bintana. Isang malakas na pagaspas ng pakpak. Agad akong lumapit sa bintana at dahan-dahang sumilip sa pagitan ng mga kurtina. Pero wala akong nakita kundi ang kadiliman sa likod bahay at ang mga anino ng sampayan. Pero ramdam ko, Papa Dudut, nandun siya. Nakatitig sa akin mula sa kung saan. Tumatakbo ang oras at ang takot ko ay lalong tumitindi sa bawat gabi na lumilipas. Alam kong hindi matatapos ang lahat hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ako ang laging pinupunteriya ng aswang na ito. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik akong muli sa probinsya para sa pista. Doon ako biglang nilagnat ng husto. Napakataas ng temperatura ko, Papa Dudut, at para akong nag-aapoy sa init. Pinainom na ako ni Mama ng paracetamol at kung ano-ano pang mga gamot, pero hindi talaga bumababa ang lagnat ko. Nanlambot ang buong katawan ko at parang gusto ko na lamang laging nakapikit. Dahil nakita ni Lola na hindi normal ang lagnat ko at parang lagi akong tulala, napag-isipan niya na ipatawas ako. Ang sabi ni Lola, baka daw may kinalaman ng aswang sa sakit ko o baka naman natripan ako ng kung anong nilalang sa paligid. Nagpadala si Lola ng tao sa kapitbahay para hanapin ang isang kilalang albularyo sa aming baryo. Maya-maya pa ay dumating na ang albularyo, isang matandang babae siya, medyo kuba na at malalim ang mga kulubot sa kanyang muka. Pero ang mga mata niya ay parang nakakita ng bagay na hindi natin napapansin. May dala siyang isang maliit na pouch kung saan ay nakalagay ang kanyang mga kagamitan. Isang lumang kutsilyo, isang piraso ng uling at isang mahabang puting kandila. Sinimulan na niya ang pagtawas sa akin. At nung oras na yon ay nag-init muna ang albularyo ng kutsilyo sa ibabaw ng nagbabagang uling hanggang sa maging mapula ang talim nito. Tapos ay kumuha siya ng isang mangkok na may tubig. Tinunaw niya yung puting kandila gamit ang mainit na kutsilyo at dahan-dahang pinatulo ang wax sa tubig. Habang ginagawa niya ito ay nagsimula siyang magdasal ng tahimik. Nakikita ko ang paggalaw ng labi niya pero wala akong naririnig na boses. Tila napakataimtim ng kanyang pakikipag-usap sa mga espiritu.
Matapos nga ang ilang minuto ay lumapit siya sa akin at hinipan niya ako sa noo at sa dalawang balikat. Naisip ko na paano noon ang sarili ko. Buti na lang at walang amoy ang hininga ni Lola. Kahit na medyo nahihilo na ako sa lagnat. Tiningnan ng albularyo ang wax na namuo sa tubig. Nagugis ito ng isang tao, isang figura na tila nakatayo. Umarap ang nanay albularyo kay mama at kay Lola. Ang sabi niya ay pinaglalaroan daw ko ng isang matandang lalaki. Isang matandang lalaki na may kakayahang magbago ng anyo. Hindi ko matandaan kung nakita ko na ba siya sa baryo namin o kung may nagawa ba akong mali. Pero sabi ng albularyo ay may dahilan kung bakit niya ako laging sinusundan. Pagkatapos ng tawas ay kinuha ng albularyo ang namuong wax mula sa tubig. Nilagay niya ito sa loob ng isang maliit na puting panyo at maingat na ibinalot. Pagkatapos ay tinali niya ang panyo sa ulo ko. Parang bandana. Sabi nito, ito daw ang magsisilbing protection ko laban sa aswang na laging gumagambala sa akin. Bili niya kay mama na huwag muna itong tatanggalin hanggang sa sumunod na umaga. Sa totoo lang, Papa Dudut, nung oras na matali ang panyo sa ulo ko ay parang gumaan ang pakiramdam ko. Nawala yung bigat sa dibdib ko na laging naroon tuwing gabi. Inalalayan ako ni mama na mahigang muli at sa wakas ay nakatulog din ako ng mahimbing. Wala akong naramdaman na mga gapang sa binti at wala akong narinig na kalusko sa bubong at wala ring pagaspas ng pakpak na gumising sa akin. Tila natakot ang aswang o yung matandang lalaki sa tawas na ginawa ng albularyo. Kinaumagahan pagkagising ko ay laking gulat ni na mama dahil wala na ang lagnat ko. Masigla na akong bumangon at parang hindi ako nagkasakit noong nakaraang gabi. Tinanggal na ni mama ang puting panyo sa ulo ko at tinabi muna ito ayon sa turo ng albularyo. Ramdam ko na sa wakas ay nabigyan ako ng kaunting katahimikan. Pagkatapos noong tawas na ginawa ng albularyo, hindi na mapakali si Lolo. Bilang padre di pamilya at protector namin sa probinsya ay nag-decide si Lolo na hanapin kung sino ba talaga ang matandang lalaki na sinasabi ng albularyo na pinaglaruan ako. Ayaw ni Lolo na may kung sinong umaligid sa apo niya. Ilang araw siyang nagtanong-tanong sa buong baryo, pati sa mga karatig baryo ay pinuntahan niya. Nagtanong siya sa mga kalaro niya ng mahjong, sa mga kasama niya sa bukid at kahit sa mga tambay sa kanto. Pero ang nakapagtataka, Papa Dudut, walang nakakakilala sa description ng matandang lalaki. Lahat sila ay nagsasabi na wala namang bagong muka sa lugar namin at kilala nila ang lahat ng matatanda doon. Isang hapon habang naglalakad ako sa kalsada pauwi galing sa tindahan ni Lola ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Sa dulo ng kalsada, malapit sa isang malaking puno ng mangga, may nakita akong isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng lumang kamiseta at nakatingin siya ng diretso sa akin. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang tingin niya, sobrang sama at parang may galit siya sa akin na hindi ko maintindihan. Nanlamig ang buong katawan ko ng mga sandaling yon sa sobrang takot at hindi na ako nag-isip pa. Binitawan ko ang hawak kong plastik ng tinapay at kumaripas ako ng takbo pabalik sa bahay ni Lolo at Lola. Hingal na hingal akong pumasok sa pinto at agad kong ikinuwento kay Lolo ang nakita ko. Agad kaming lumabas ni Lolo, bitbit niya ang kanyang itak at mabilis kaming pumunta sa kalsada kung nasaan ang matanda kanina. Pero Papa Dudut, pagdating namin doon ay wala na ang matandang lalaki at tila naglaho na ito sa hangin. Tulad na lang nung manananggal na nakita ko sa bubong nung nakaraang gabi. Wala kaming nakitang kahit na anong bakas at wala ring ibang tao sa kalsada na pwedeng nakakita sa kanya. Lumipas nga ang maraming taon mula noong mga pangyayaring yon. Naging isang matagumpay na graphic designer na ako rito sa Maynila. Gaya ng naikwento ko sa iyo sa simula. Nakamove on na ako, nakapagtapos at may maayos na buhay. Pero alam mo Papa Dudut, hindi ko kailanman kinalimutan ang mga karanasang yon. Binago nito ang pananaw ko sa mundo. Tuwing gabi ay lalo na kapag nagtatrabaho ako hanggang madaling araw, ay nakakarinig ako ng marahang katok sa pintuan. Bigla ko pa rin naaalala yung dila sa kubo at yung aswang sa bubungan. Ang bawat kaluskos ng niyero
o bawat huni ng ibon ay parang nagpapahiwatig pa rin ng panganib para sa akin. Kahit alam kong malayo na ako sa Laguna at nasa loob na ako ng isang sementadong building sa Maynila, napagtanto ko na ang mundong ito ay puno ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o ng mga libro. Ang tanging sandata pala natin sa ganitong mga pagkakataon ay ang matibay na pananalig sa Diyos at ang matinding pagmamahal natin sa ating pamilya. Yon ang nagligtas sa akin noon. Kamakailan lang pagkatapos ng maraming taon ay nagpasya akong bumalik sa probinsya para bisitahin ang pamilya ko. Ramdam ko ang malaking ginhawa noong sa wakas ay makatapak na muli ako sa aking sinilangang lupa. Pagdating ko sa bagong bahay, yung bahay na pinagawa ni mama noon, natapos na ngayon, agad kong niyakap ng mahigpit si lolo at lola. Tila naghihintay talaga sila sa pagdating ko. Puno ng tawanan, masasarap na pagkain at kwentuhan ng buong hapon habang nag-aalmusal kami ng paborito kong longganisa at sinangag. Inikutan ko ang buong bahay. Napansin ko sa mga sulok ng kisame at sa ilalim ng mga bintana ang mga espesyal na pangontra na nilagay ni lolo noon pa. May mga tuyong ugat, asin at kung ano-ano pang mga proteksyon. Kahit matanda na si lolo ay ramdam ko pa rin ang gabay at proteksyon niya sa amin. Bagay na labis kong pinagpapasalamat. Kahit na alam kong balang araw ay wala na siya sa tabi namin. Napangiti ako nung maisip ko na balang araw may kwento rin akong maipapasa sa magiging mga anak ko. Ang kwento ng kubo ay hindi lang pala tungkol sa takot o sa aswang, kundi tungkol sa pag-ibig ng isang pamilya na handang lumaban para sa isa't isa. Salamat po sa pakikinig sa mahabang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay magsilbi po itong paalala sa lahat na palaging mag-ingat at pahalagahan ang pamilya. Lubos na gumagalang, Kyle. Kyle, hanga ako sa tapang mo. Mula noong bata ka pa na nakakita ng dila sa kubo hanggang sa pagtanda mo. Hindi mo hinayaang kainin ka ng takot. Ang aral dito ay simple lamang. Ang kadiliman ay palagi naghahanap ng mahinang puntos. Pero hindi ito makakapasok kapag ang pundasyon ng inyong tahanan ay pananalig at pagkakaisa. Sa ating mga nakakarinig ng kwento ni Kyle ay may paalala po tayo na huwag nating babaliwalain ang ating nararamdaman. Kung may kutob kayo, mag-ingat. At gaya ng ginawa ni Lolo, huwag tayong matakot na maging protektor ng ating pamilya. Ang pagmamahal ng isang lolo, ng isang ina at ang sarili mong paninindigan ng pinakamabisang asin at bawang laban sa anumang aswang. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po